Right, tonight mga kaigsunan, ipadayon na to atong Soul Networking. Nagpabilin ta sa Salvation Message, and this is Soul Networking number 6 or lesson 6. So, unsa ni siya? The only love that can understand the lost. Nakasabot na ta kinsa tong lost mga igsoon. Ang lost, pasabot, wala pa nila na angkon ang kaluwasan, wala pa nila na angkon ang balaang espiritu sa ilang kasing-kasing, and so that they are lost. Inigabot sa ilang kamatayon, pangutanon, asa kapadong, ang tubag. I do not know. I do not know. The lost. Pero katong tao nga naluwas, sigurado gyud siya siyang kasing-kasing, gidawat niya si Kristo. Ining pangutana, igabot sa imong kamatayon, asa padong ang imong kalag? Kay baos destinasyon. Heaven. Praise the Lord for that. Langit, mga kaigsunan. So, ato ning isgutan tonight, let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. I pray that you will bless us with your wisdom. Allow us, Lord, to understand, and let your people be trained how to share the very important message for the lost. And I pray, dear God, that you will allow us, O Lord, to enjoy this message about your love. And thank you so much, O God. Use me once again, empower me once again, and let it be done for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. There's different kinds of love in this world. Among all kinds of love that we can see in this world, the agape love is what God gave to us. The love that we cannot question why. The love that would never change till the end. Kay kanang agape love, mga igsoon, is the love of God to us. Unchangeable. Di gyud na siya mausab. So si Satanas, iyang gikopya ang gugma sa Ginoo. Pero ang paghatag niya, mga igsoon, di man gyud siya kakopya. Last ang iyang mahatag. Entertaining the flesh, but never the spirit. So, sayon ra kayo nato i-identify kaning love sa Ginoo o kaning love na iya sayawa, mga kaigsunan. Pinaagi sa iyang gi-offer. Ang gi-offer ba? Kaya ang gi-offer sa iya sayawa, mga kaigsunan, is meeting the physical need. Physical yun na siya. But the love that God offered to us is meeting the spiritual need. So that kind of love, mo na maghatag yun nato og tinuod na kalipay, nga wala nag-agad sa sitwasyon sa kinabuhi, wala nag-agad og material things, wala nag-agad, mga kaigsunan, og amount of money. Ang joy nga mahatag sa Ginoo tungod sa kanang paghatag, pag-deal sa Ginoo nato spiritually, di gyud mabayrag kwarta. And that is what Jesus is offering to the world. Og mauna ang atong gipanghatag. Kung sa business pa ni, maunay atong product. The love of God that gives people hope that when they die, they will go to heaven. Importante gud kani nga mahibaw na to. So, there is only one kind of love that can understand the lost, and that is the agape love, which is the love of God. Kay atong ilhon, mga kaigsunan, ang mga lost, unsa nga privilege ang nahatag sa Ginoo. Number 1, soon to perish, but is given eternal life. Nalimad ka na nga privilege. Tungod sa gugma sa Ginoo nga iyang gihatag diri sa kalibutan, natagaan ta sa kinabuhing walay katapusan, nga kung wala na nahitabo nato, usa ka adlaw inigbukan nato sa tong mata, impierno na. Because we are still in sin. Alright? Naagihapon ta sa sala, o kanang sala, pagabayran gyud na nimog impierno, wala gyud laing bayad ana, mga kaigsuonan. So after that you go to hell, you cannot get out there. Kay entrance ra gyud to adidto, way exit. Amen. Unya inigabot sa panahon nga matapos na,
ilabay na ang hell o ang yawa, ang kamatayon, ilabay na dito sa lake of fire, which is the second death. And, mga igsoon, wala si Kristo ni adtog lake of fire, ha? Ato na ni klarohon. Jesus never went to the lake of fire. Nga naman, ang lake of fire, unya na inigabot sa katapusan. After na sa Great White Throne Judgment, hagbay ra ng rapture. Wa na ta diri. Hagbay ra ang Great White Throne Judgment. Nahumana ang judgment seat, mga kaigsuunan. So humana siya naghatag sa iyang kinabuhi. Hagbay ra. Nahitabo na, nalapas na. Humanang millennium, 1,000 years. Then, lake of fire. Ang pinakakatapusan, mga kaigsuunan. At tuan pa din ni Kristo, human naman siya na itong impyerno. Diba? Kausar na siya. Ingon sa Book of Hebrews, He died once. Once and for all. So pagkamatay niya sa cross, gilubong siya, nabanaw siya 3 days. 3 days. Niadto siya sa lowest part of the earth before He ascended. So He went to hell, no question. But He never went to the lake of fire. Never, mga kaigsunan. So, you need to understand that very clearly. Alright? Gibayran ta ni Kristo dito sa cross. Ug niadto siya sa impyerno 3 days, mga kaigsunan. After that, He was risen. Alright? Ready na ang salvation. Na konsekinsa to ang mudawat sa Ginoo, makaangkon sa eternal life. Amen? So, gano'ng kinahanglan man naton dawaton gyud, isiguro gyud nga kita na ay kinabuhing walay katapusan, kay dili kalalisan, mga kaigsunan. Undoubtedly, we are all sinners, and the penalty of sin is death. However, He offers us eternal life because of His love. We only need to believe. Simple. Di na kaangay maghago, di na kaangay magantos, di na kaangay magsakripisyo, di na kaangay magpalansang sa cross, imo-imo. Tapos na. Gibayran na ni Kristo dito sa impyerno, mga kaigsunan. Gibayran na ni Kristo dito sa cross. Gibayran na niya sa iyang kinabuhi. All we need to do is to believe. And that is why in John 3:16, the sweetest verse of all, Ingos Bible, mga kaigsunan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Importante kayo na, mga kaigsunan, matagpulong ana, giusab intaw na sa ubang translation. Ingon sa Bible, tungod sa gugma, nagsugod sa gugma. Unya, gihatag dayon niya iyang bugtong anak, mga igsoon. It is hard to love without giving. Jesus Christ was given by His Father because of love. Because of love. And Jesus Christ gave up His life because of love. To save you and me. To save everybody that would believe in Him, mga igsoon. So, importante kayo masabta na to, unsa ta kapigado, unsa ta kapildiro, kung wala si Kristo naghatag sa iyang kinabuhi. We are all sinners and will go to hell after death. Mao na nga importante nga mahibaw-an gyud sa matag usa, mahibaw-an gyud naton tanan. Bisag kita mga luwas, dapat makahibaw ta kay usay makalimot ta ba? There's a lot of people out there, mga igsoon, wa pa nakaangkon sa ebanghelyo, wa pa nakaangkon sa kaluwasan, pero ang mga Kristohanon karon kampante kayo sa kinabuhi nila. Not knowing that one day when we face God on His throne, we are going to be questioned why you did not tell them. Mao na karon samtang wa pa na nahitabo, mga kaigsunan, let's go and tell them about the gospel of the Lord. Tell them about the love of God.
Tell them about Jesus. Tell them about the love of Jesus. He died on the cross for us. Amen? Na kung tuhuan na to, whosoever na bagyo naging sa Bible, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. We soon to perish, but is given eternal life. Nalipay mo na? Rejoice with Him, mga kaisunan. Rejoice with Him. Number 2, condemned, but is saved by His love. Condemned naman tadaan. Kung wala ka naluwas, condemned na kadaan. Amen? So ka naman tao nga kailan na to, nga wa pa nangaluwas, they are condemned already. Ang ilang buhato na lingaw-lingaw, tama sa ginhawa, but after that, mga kaigsunan, condemnation. Pero pasalamat, ang tanang luwas, mga kaigsunan, though you are condemned, but natagaan ka sa kaluwasan because of the love of God. The condemnation is that men have chosen darkness rather than light. The proof is their evil works. Mao ginailang pilion. No? Ang condemnation na ana mga kaigsunan, pilion nila ang dili pagsimba, pilion nila ang dili pagbasa sa Bible, pilion nila ang kalingawan lang. Mao na mga mega churches around the world, mga igsoon, ang ila na para makip nila mga tao, kay daghan na magkayo mga membro, ikip nila, maghimo silang programa, mga igsoon, just like the world. Ila na dadon silang simbahan na mga circus. Nanay trampoline in the middle of the congregation. Para samtang nagsigigwali, magbalintong-balintong. We saw in video. Grabe ang simbahan karon. The only thing that we need to keep the people is the Word of God, the power of God through His Word. Keeping each and every one, and that is why through discipleship, mahitabo ni mga kaigsuonan. Mahitabo yun through discipleship. Kay ang tanan nakasabot man sa purpose nganong naa siya. Nakasabot man nganong kinahanglan siya nga musimba, kinahanglan siya mubasa og Bible. So di na siya kinahanglan lingawon. Kay ang kalipay niya, di na kabayran mga kaisunan og bisag unsa pa diyang kalingawan. Amen? So atong sabto ni, we are condemned, but giluwas ta, pinaagis gugmas Ginoo. John 3:19. John 3:19, the Bible says, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Makita man na nato nga kamatuoran karon. O tanawa papilian tao, diskuhan, simbahan. Diskuhan oy. Ang Christian gani maglibog pa. Di ba? Maglibog pa ang Kristohan nun oy. Kanang hilaw. Mabit na daghang mga preacher, mga kaigsunan, magsiging ingon, hilaw? Iyan suwayan kung naluto na ba ang mga membro? Are you listening? Hello? Okay, lisod kayo pasabton ang mga Kristohanon, pero kung nakasabot ka sa gugmas Ginoo nga iyang gi-invest para sa imong kaluwasan, mao na imong pahumok sa imong kasing-kasing, mao na imong pahumok sa imong ulo nga gahi kayo. Amen? Nindot kayo atong balik-balikon di ara ang condemnation, and once ang atong kinabuhi apil pud ta diri that we love darkness rather than light. We never read the Bible, we never go to church that preaches the Word of God. We go to churches mga kaigsunan nga wilik-wilikan na kag tubig diha, unya feeling balaan na kay ka kay naigo ka sa tubig. Lipay kay ka imo pa, uy, salamat sa Ginoo. Nya asa tugikan? I do not know. Asa tugikan tubiga. Di ba? Mao na mga kaigsunan na gihulbot na ta sa Ginoo diha. Tungod sa gugma sa Dios, dapat makaibaw na ta nga we are no longer condemned. We have the eternal life. We are saved by His blood. And in John chapter 3, 20 to 21, unsay resulta sa mga tao nga lost, mga kaigsunan, o atong tanawon mga igsoon, kung unsa kapait, kung wala ta nahulbot ani.
Ingon's Bible, verse number 20 to 21. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deed should be reproved. Tanawa, kita ba mo nga naay ka nang wala magdag-Bible, unya, wala nagwali sa pulong sa Ginoo, unya, nangasuko to nagwali? Kana bang mga nituo sa Bible ba, nasuko sa wa nituo? Nakita mo, ana? Pero, nakakita ba mong tao nga nasuko sila tungod kay naay nagwali? That is biblical. Nasuko sila kay nagsigi kag dag Bible. Nasuko sila kay nagsigi ka og sulti about Bible. Nasuko sila sa imong baruganan, mga kaigsunan, nga biblical. Nituman ka ang imong reference kanunay ang Bible nag-ingon ang Bible bawal na sa Bible, dili na gitudlo sa Bible. So dili pud ko ana. Kay ang Bible mo ay akong absolute guide para di ko masipyat sa kinabuhi. Though ma-enjoy akong flesh, ana, pero ang Bible wa man nag-ingon nga para ako na, so I don't do it. Ingon ana, mga kaigsunan, ka-importante dapat. So, muna, darkness ang gihigugma sa mga tao nga nagawala. Ingon sa verse number 21, but he that doeth truth, tanawang diferensya, he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Kada kong diferensya. So meaning, mga kaigsunan, mailhan na to kaning iya sa yawa ug iya sa Ginoo. Mailhan na to ning believer sa pulong sa Ginoo ug dili believer sa pulong sa Ginoo. Kay ang believer, mga kaigsunan, according to the Bible, he that doeth truth, pulong man na sa Ginoo. Mupaduol jud. Di na imbitaron, di na birahon, di na paganahan. No, kana bang ato pang hayluhon ba? Dili na nato angay hadlukon. Kay ang pulong mismo, ang balang espiritu mismo sa iyang kasing-kasing naglihok. O gusto niya ipasundayag kinsay naglihok sa iyang kinabuhi. That they are wrought in God. Tanawa rag unsa kadako nga diferensya? Mao na kaning mga Kristohanon nga dili ganahan manimba, maka-question ta. Ikaduha, maka-question ta anay mga Kristohanon nga nagsigig simba, unya why resulta? Walay bunga. Mahibong ta na, mga igsoon. Kay do it truth man, he that do it truth cometh to the light. Gano man, namunga ni resulta ang iyang Christian life, unya, mo nang mupadol siya sa kahayag para makita nga kaning bungaha tungod ni sa gahom sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y nagluwas ani, ang Ginoo mo'y nag-usab ani, ang Ginoo mo'y naghatag ani nako. Klaro man ang gisulti sa Bible that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Who can change lives? Only God. Only God. So sabton yun na nato, mga kaigsunan, when we share it to our disciples, only Jesus can change lives. So ilhanan sa tao nga dili luwas, di gyud maminaw, di ganahan maminaw Bible, dili ganahan mo simba. Pero ang tao nga luwas og nagtuman sa pulong sa Ginoo, excited mo simba, excited mo basag Bible, o kumustahan na sa inyong family devotion. Excited ba na mo dool sa altar ng inyong mga anak? O basin ang ang inahan mo'y birahunon or ang amahan mo'y birahunon? Excited ba? Excited ba ta mag-share sa atong thoughts about what God tells us? Or it never happened? Unya, mayon na, nagbasa masag ko. I-share ganin ninyo para maglig-on mo. Mag-sharing mo. Importante mo na. Put some time in your family to share your thoughts about what the Bible says. By then, mahibawan na to kinsay nagtubo sa simbahan. Dili gani, kay bawa man kung kinsay nagtubo, kinsay wala. No? Your length of years in the church doesn't matter.
of your growth. Kay tinuod yan ang Giing's Bible, ang naawahi, usahay mag-una. Ang nag-una, usahay mawahi. Kung dili ka careful, mga kaigsunan, awa na, magungis ka na lang. No? Lumutan ka ba? Kay dugay na gud kay kagod, pero wa jud ka na tugki o kanang kahoy ba, di lumot. Unyag naanay lumot, mga kaigsunan, malimot ang mga tao, naday kadiha. Kaya ang lumot na may makitaan. Di ba? Oh. So, careful. Kaya naagyoy differences, mga kaigsunan, ang magtotoo o dili magtotoo. John 3:17 to 18. John 3:17 to 18. Katong nakasabot, og nituo, mga kaigsunan, makadawat gyud sa kaluwasan gikan sa Dios. In verse number 17, the Bible says, "For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." Through Him. Waylain. Napabaylaing kaluwasan, napabaylaing gugma nga makasabot sa mga taong nawala. Laliman ka na, mga kaigsunan, that through Him maluwas ang lost, nga ang lost wa ka ng pagunahuna o paghigugma sa Ginoo. O gitagaan sa Ginoo chance, mga igsoon, nga maluwas. Nya kita no, tapulan kay ta manulti ana. Di kita mo konsensyas gugmas Ginoo, mga kaigsunan. God sent not His Son into the world to condemn, but to save. Wa gyud. So eventually, ang nag-condemn, mga kaigsunan, sa mga lost is the lost himself and the devil. Mauna. Because Jesus did not come to condemn us, but to save us. Kung mutuo lang yun ta. So kung di ta mutuo, we are condemned. Kinsa may nag-condemn? Kita. Kaya wa man ka nituo. Pero kung nituo ka, sulbad problema. Verse 18. He that believeth on Him is not condemned. See that? But he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Kinsay sadan? Nganong makondem? Ang tao na yun. Jesus came to seek the lost, to offer them salvation. But the requirement is, you must believe. Now, the reason why God gave us the hope of salvation, because we are condemned already. So God wanted us to believe sa gibuhat sa Ginoo nga pagluwas nato. So if you believe, mo na ang nakanindot, he that believeth on Him is not condemned. Hallelujah. Naay kaluwasan, mga igsoon. And the only love that can understand the lost is the love of God. The agape love, mga kaigsunan. The agape love. So, we may be unlovable, but God's love is not partial. His love brings salvation to our souls. Nga, naa siya pilion nga, di niya luwason. Ingon siya, whosoever. Though, in the beginning, naa siya gipili nga race. Diin didto niya itanom ang liso. Didto niya gibutang, mga igsoon, gitawag niya the chosen generation, the chosen people, which are the Jews. Pero ang nakanindot, pag-offer niya sa salvation, mga kaigsunan, it is offered to all. It is offered to the world. Kaya kung mingon ta nga, para ra gyud sa mga Hudiyo ang kaluwasan, nganong iya pa man giapil ang tibuok kalibutan? So naan ay kaluwasan para sa mga hintil, ug ang hintil nga maluwas, maapil na sa Commonwealth of Israel. Maapil na sa kaliwatan sa mga Hudiyo, mga kaigsuonan. Naapil na ka nga sa pagka-chosen. So, God is not partial in loving
the world. Amen? Ug ang iyang gugma naghatag kanato og kaluwasan. So nakasabot ba ta ani? Is it easy to share? Ha? Unya nabadlungan ba ta sa atong angay badlungon sa atong kinabuhi? So hinaot pa nga kaning atong nadunggan karon nga message plus sharing sa soul networking, atong gimix mga igsoon, you know how to segregate it. Ayaw walihi imong disciple, tudluin sila sa gugmas Ginoo. That soon you will perish, but you can have eternal life if you are saved. You are condemned, but is saved by His love. Itudlo gyud na nimo mga kaigsuonan. So, question for the next lesson. Naay question para sa sunod. Is salvation a must before we die? Gikinahanglan ba ang kaluwasan nga dawaton gyud nato before ta mamatay, or maghuwat nang mamatay ta unya dunay na po 20, 30 ka tawo nagsigampo para ta maluwas? Bisan pag uskalibo. Okay, say basig nagsalig ka ba? Daghang mga tawo nga moampo para nako eh. So muna itong tubagon mga kaigsunan. Is it important nga ma-sure na nato nga luwas ta before ta mamatay? So you can read in John 3:3-7. John 3:3-7. Alright? So, the only love that can understand the lost. Nasabtan na ba nato ni? Nasabtan na to? So are you ready to practice? Ha? Ready na ba ta? Very short, no? Very short. Very short. John chapter 3, verses 16-21. Very clear message of God's love. Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for this time that your people could practice this lesson, O Lord, so that they could be a witness to the people regarding your love to the world. And thank you, dear God, for the Holy Spirit, our teacher, that would guide us and help us unsaon namo pag-share ang imong pulong. And I pray, dear God, and commit to you your people, that as they practice, O Lord, they must learn it by heart, so that the Holy Spirit also could take control in their life, O Lord. Let them do it by faith. And for your glory, we ask in Jesus' name. Amen. Could it be that up in heaven, God is sitting on His throne, anticipating another sinner will soon become His own? Years of wasted living and years of toil and strife are just about to be over as He receives the gift of life. Go sound the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, He's received my son. All heaven's rejoicing, that's the value of one. The Holy Spirit has been working to soften up their hearts. All He needs is a willing servant who will simply do his part. Can you imagine up in heaven the joy that will be that day, as a sinner bows his head to pray and you hear the Father say, go sound the horn, strike up the choir, a sinner is saved.
That's the value of one. Start construction on his mansion there on Hallelujah Street. He doesn't know yet that it's waiting as the Savior he will meet. Go sound the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, he's received my son. All heaven's rejoicing. That's the value of one. All heaven's rejoicing. That's the value of one.